Mayroong gipatayhupan sa akin ngayon, wag na lang kayong magtanong bakit original ang tukod sa hood nito. Ito po ay isang Ford Ranger 2015 model manual transmission. Kung narinig nyo mga kaalbularyo, ang andar ng makina ngayon ay parang galingan ng bato. What? Kung kayo ang tatanungin ko, ano kaya ang tag-antagan nyo rito? Please comment below. Dahil sa winter na naman ngayon, kung napansin nyo, marami na rin ang sagbot nga mitubo sa paligid namin. Dahil sa mga damo dyan, di rin natin maiwasan ang lamok. Para fair po sa ating lahat, tingnan din natin dito sa Tambutso. Pero ngayon, di na tayo kailangang gumastos pa ng mga mosquito killer. Mayroon na tayong pangkontra na proven and tested at super effective. Ito po ay mabisang gamot sa mga may dinggi dyan. Wow! Kung may problema po kayo katulad nito, puntahan nyo lang ako. Once again, let us all welcome Mr. Albularyong Mekaniko. Pasok! Meron na naman tayong hilot-hiloton ngayon. Sabi ng may-ari nito ay parang gikubid na yata ang kanyang alaga, kaya di siya nagduha-duha pagpakonsulta. At pagsakaling di umubra ang aking patsamba, prosidayon ta sa ilang giingon nga gaya-gaya? Alam niyo mga kaalbularyo, sa lahat ng upload videos ko, wala po akong intensyon na patamaan ko kayo. At kung meron po kayong idolo, mas labing maayo. Bukod pa dyan, di naman ako pumasok sa sukmed para makipagkompetensya po sa inyo, lalo na sa taong hinahangaan nyo. If I'm not mistaken, sabi ni Cesar Montano, bato-bato sa langit, ang matamaan huwag kang magalit. Ngayon ang tanong, paanong di magagalit kung nasa isip mo ay palaging inggit? Yes! Kung ako ang tatanungin nyo, dapat magtulungan tayo. Kung hindi po kayo sang-ayon sa opinion ko, be arita sa pagwapuhay be, unsa man, naamo ane? Sos, Mario Sepo gabae. And now, let's start our topic for today, itong Ford Ranger XLT. Ang main concern ng may-ari nito, di raw masabtan ang sobrang itim na usok na parang sumbuhan ng barko. Oh no! At may halong tunog na parang galingan ng bato. So ayan po mga kalbularyo, pakinggan natin ang andar ng makina. Kung napapansin nyo mga kalbularyo ay sobrang knocking, parang fuel knock kung pakinggan natin. Pero ngayon po ay titingnan lang natin kung mayroon bang blow by dito sa dipstick. So ngayon po ay kita naman natin na mayroong usok pero wala siyang blow by. So ngayon gagamitan na naman natin ating hula-hula. What? Di ako nag-aksaya ng oras diring dapita, kaya gisuwat o gipapilit ko agad ang mga panangtango namin dito para magkaalaman kung tatama ba ang ating patsamba na gaya-gaya. Palabas po natin to at linis-linis na naman tayo dito. I-reset po natin ang timing mark nito. Tingnan nyo ang turbo dito mga kalbularyo. So nang kalo-kaloin na natin So kita nyo ngayon ang impeller na nangapudpod na. Yan Malaki na talaga ang play dito sa shafting. So ang gagawin po natin dito ay baklasin po natin yung turbo assembly. Naitanggal na natin ang intake manifold assembly, EGR, lahat na injector dito at na-check na din natin ang timing. Pero hindi pa natin yan na-reset. Kailangan pa natin yan i-reset. So focus po tayo dito. Kita naman natin na sobrang dumi dito sa loob. Nailabas na natin ang buong exhaust pipe. So ngayon, i-try nating ihuho to para makita natin kung gaano ito kadumi. Try mong ihuho direct Rams. Yan. So sobrang dumi sa loob nito.
Gipabulhutan ko dayon og pasirit ang tambutso nito. Base po sa nakita nyo, dahan-dahan na naglalabasan ang mga masasamang espiritu. Na kung tingnan ay parang sabaw ng lumayagan. Kung hindi mo yan alam, ibig sabihin I'm better than you kahit grade 1 lang ang natapos ko. Wow! Kahit ito lang ang educational background ko, hindi sa pagpanghambog sa inyo. Ako po ay naging cum laude sa kursong albularyo. Pero take note, gusto lang kong klaro, hindi po sa Ateneo, kundi sa Dakong Cruz Cementerio. Pag sakaling meron kayong sasakyan na sobrang sakit ng ulo, pahibaw lang ko ninyo para isabay kong idagkot ngayong Nobyembre 1. What? So ito na po mga kalbularyo, dumating na po ang ating order na bagong turbo. Ito po, i-transfer na lang dito sa bago. Ang masasabi ko lang rito, pag maibaklas na ninyo ang injector, huwag na lang ninyong ibalik yung washer. Recommended po, kailangan nating palitan lahat. So ito na po ang gagamitin natin. Tingnan niyo ang porma ng kasama ko rito. Parang palaka na padong lukso o parang kalibangon na walang inidoro. Sa lahat ng mga taga-bukid dyan, aminin nyo na lang, I'm sure ganito din ang porma nyo kung malibang sa kakahuyan. What? Huwag na kayong mahiya, atin-atin lang naman ito. Usahay gani, mangilo raman gani tagbato. So yan po mga kalbularyo, naikabit na natin ang turbo, lahat na injector at yung exhaust assembly. Andito na lang po tayo sa timing, ito na lang ang hindi pa natin nagalaw. So masyadong hindi na natin malukit yung mga marking dito, hindi na magkatakdo ang mga marking dito. So ang gagawin po natin dito mga kalbularyo ay i-resetting po natin to. So baklasin po natin to ang timing at pagkatapos na nating ma-timing ulit, ipakita ko sa inyo kung paano ang wastong pagka-timing nito. So ayan po sa mga hindi pa nakakaranas dyan kung paano ito i-timing. Dito po. Kasi ang crankshaft nito ay walang timing mark. So dito lang tayo makakita ng timing mark sa camshaft at saka sa high pressure pump. So ngayon po, dapat mayroon tayo nito. Special pulse po ito sa mga Ford Ranger at BT50. Pwede natin gagamitin sa BT50 ito as long as na 2.2 engine tayo. So ganito lang po kasimple. Ang pointer na po ito, ang guide na po ito ay dito natin yan ilagay. Yan. So dapat ganyan ang posisyon. Tapos ilock natin dito. So yan na po mga kalbularyo. Katatapos lang nating nag-resetting ng timing. Kumbaga ito na po ang final na timing natin. So sa nakikita nyo dito, ayan ang timing mark. Dito rin. At sa bumba. Yan. At yan mayroon na lang kaming marking dito na nilagay. So ayan, ito na po ang final na timing natin. Di ako nakatiis diring dapita, naghalad ako agad ng Coca-Cola at may kasamang kandila na nasa gitna. Kung hindi po kayo naniwala, wala akong magawa kay imuha man pod na. Ang masasabi ko lang sa inyo, wag na wag niyong gagayahin ang kasama ko rito. Sobrang seryoso sa trabaho at di niya namalayan na wala pa man di ay siya'y paniod to. Fast forward tayo mga kalbularyo, nang gihipos na namin ang halad na kandila at 2 botelya ng Coca-Cola. To tell you honestly, pirti na kong kuganga nang nakita namin ang kapre sa ibabaw ng acacia tree na kung tingnan ay ka-look-alike ni Derek Ramsey. What? Hindi na lang namin ito pinansin kahit gakurog-kurog na ang aking tintin. Ops, huwag kayong maghuna-huna ng masama kay Badra Bana. Wow! As you can see, nag-orasyon pa ang tonto dire. Baka nakalimutan niya na ang albularyo ninyo ay naka-full charge din ang hurim-hurim ko. Yes! So now let's proceed to next video. So ayan po mga kalbularyo, katatapos lang po naming nag-assemble sa makina. So ngayon po, pandarin natin ang makina at pakinggan natin. So ayan, pakinggan nyo mabuti ang andar ng makina ngayon. Okay na ang andar dito sa ibabaw, pero nang silipin natin sa ibabaw mga kalbularyo, parinig ko sa inyo. Ayan po, narinig nyo na sobrang ingay. Mayroon talagang knocking. So wala na tayong magagawa dyan kasi kailangan na itong baklasin ang buong makina para mai-trace up po natin kung ano ang problema sa crankshaft. So ayan po mga kalbularyo, titingnan lang natin ang comparison sa dating usok at sa ngayon. So dati
kahit naka 3,000 RPM lang po tayo ay sobrang usok na lumalabas dito sa Tambuso. Pero ngayon, yung mga may dingge ay hindi na pwede dito. So ayan, titingnan lang natin. So ngayon po, itry nating i-rev up to 4,000 RPM at titingnan lang natin dito sa Tambuso kung umuusok pa ba. Sige, i-rev up to 4,000 RPM. Ge-rev, rev. Ge-rev, rev. Ge-rev, rev. 4,000 RPM. Fire. So ayan po mga kalbularyo, kita nyo naman na sobrang malinis na ang Tambuso ngayon. So wala nang umuusok. So mayroon tayong witness dito. Ayan oh. Yo, ano masasabi mo yo? Okay pas, alright? Alright, so maraming salamat po sa inyong panonood. As always, to God be all the highest glory. Thank you so much. Babo.